Ewan ko bakit yung mga nagsasalita yung mga binabatikos pero yung mga tahimik hindi binabatikos. Bakit hindi binabatikos yung pagkatahimik Alam mo na ng yun, ibang Kong. mga kongresista? Oo. Yun yung silent majority. Oh. Nakikita nyo naman Oh. Sa karaniwang araw sa kongreso, yung plenaryo, baka wala pang 20% ang attendance. Hindi nahihiya yung mga tahimik na yun, ano. Ang ginagawa lang siguro alam mo na kung ano nagpapatahimik sa kanila. Ano nagpapatahimik sa kanila? Bakit tahimik? Basta ako po, hindi ako tumatanggap kahit ng sweldo ko o ng MOOE ko. At kina-question ko nga yung House Committee on Accounts, bakit hindi nila inilalabas kung saan napupunta ang 18.58 billion pesos na MOOE budget ng Kongreso. Pero hindi ko bubuksan tong issue pa ngayon kasi alam mo sa lahat ng mga topic sa Kongreso, pwede mo nang buksan yung issue sa DPWH at iba pang mga uri ng korupsyon. Huwag mo lang talakayin ang mga MOOE ng mga kongresista. Balikan natin si Garjola. Si Honorable o Dishonorable Tirso Edwin Garjola. 2012, kinasuhan siya ng BIR dun sa pagbili niya ng mga luxury vehicles. BMW, Lexus, Jaguar. Tapos before that, kinasuhan din siya sa mga Lexus vehicles. Now, meron siyang bahay daw sa California worth $13,206,804,000. Approximately about 1.467 billion pesos. Is this not enough para kasuhan siya o imbestigahan siya ng AMLAC? Hindi pa ako nakapunta sa bahay niya sa California. Pero nakapunta na ako sa bahay niya sa Punta Fuego, Nasugbu. Nakita mo yung mga kotse? Na-post ko po sa aking Facebook page ang picture ng meeting ko kasama ni Congressman Edwin Garjola at ni Secretary Ralph Recto. At mag-iingat ako sa sasabihin ko dahil nandito tayo sa Manila at nandyan lang sa Malacanang ang opisina ng taong binabanggit ko. Pero nung nag-privilege speech ako sa Kongreso, kunento ko ang mga sinabi sa akin sa meeting na yon ni na Congressman Edwin Garjola at Secretary Ralph Recto. Tapos, daming ibang mga lumabas na issue pagkatapos ko sinabi yung mga sinabi kong yon. Kaya parang na-bury yung mga sinabi ko sa Kongreso. Pero hindi sinasagot. Totoo naman na nag-meeting kami sa bahay ni Garjola sa Nasugbu. At sinabi ko, ito yung sinabi sa akin ni Garjola at ni Recto. Pero sinabi ko nga, daming mga issues na lumalabas laban sa akin pagkatapos ko ginawa yon na gawang Recto. Kaya sana makatulong ang ibang mga media outlets dito para imbestigahan ang mga sinabi ko tungkol sa DPWH sa Batangas at ang iba pang mga masasabi ng mga taga-Batangas na may kaugnayan sa korupsyon, katulad ng illegal gambling, which reportedly ang Refresh Gaming ay may second table o bookies. Ayon sa mga ulat at testimonya ng mga Batanggenyo mula sa iba't ibang mga bayan. At itong lahat umano ay nangyayari na may tulong o basbas ng mga matataas na tao. So, you asked a short question and I can just say na maraming na nga po akong nasabi tungkol dito sa Facebook at sa Kongreso na hindi masyadong binigyan ng pansin, considering na napakabigat ng mga sinabi ko at napakataas ang mga opisyal na pinangalanan ko. Hindi ko po inuulit lahat ngayon kasi
Dami kasing mga nagagalit sa akin sa Kongreso eh. Pero mabuti kung ang media ay mag-investiga further sa mga bagay na ito. Follow up po, yung nabanggit niyo yung illegal gambling. Aware po ba kayo dun sa transformation ng Pogo sa Pigo? Na binibigyan ng lisensya ngayon ng partner? Actually, ako ay isa sa mga pinakakonting may alam na congressman tungkol sa sugal. Hindi naman ako magsusugal. At ang alegasyon lang ay maraming mga kasamahan ko ay may kaugnayan sa sugal sa kanilang distrito sa Batangas, to just focus on my province. Alam mo ba, pag congressman ka, umano, ang daming mga benepisyo. Sa sugal, sa customs. Pwede kang pumili daw ng mga bata sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Lalo na sa Ways and Means Committee. Pasensya na, Ways and Means Committee. Ito ay sinabi sa akin ng isang dating mataas na kawani ng gobyerno. Pag nasa kongreso ka, pwede kang maglagay ng mga bata sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, ako, wala naman akong bata. Bakit ako'y hindi binigyan ng ganitong benepisyo? Pero syempre, kung baka i-aalok nila ito sa akin, isusumbong ko lang sila. Kaya hindi nila ako inaalok. Pero, Parang yung ginawa mo doon sa district engineer. lahat ng mga gustong mag-alok sa akin sa Kongreso, welcome na lumapit sa akin. Pero baka ibabalita ko sa susunod na kapihan sa Samahang Plaridel. But actually, baka si former Secretary Banayo pwedeng magbahagi din ng kanyang kaalaman tungkol dito. Basta, bilang isang bagong congressman, shock ako na ang daming mga nangyayari sa ating gobyerno at open na open ito among politicians na hindi lumalabas sa media. At alam naman to ng mga tao, kaya mababa ang trust rating ng mga politiko in general. Pero napaka-unfair naman na tahimik ang ibang mga issues. Tapos, kung sino yung mga kritiko ng administrasyon o ng ibang mga mataas na politiko, ang ginagawa na lang ng mga tao na may mga illegal na gawain ay gumagawa na lang ng mga gawang rekto na kwento tungkol sa mga nag-aakusa sa kanila. Kung talking about politics, tatanong ko na rin to. Yung political plans mo sa 2028, higher office ba? Governor or senator? Actually, Have you, napag-isipan mo na ba to? malayo pa ang 2028 elections at ang mga ginagawa ko araw-araw ay hindi ayon sa political calculation. Dahil marami nga sa mga ginagawa ko ay hindi sa conventional wisdom ng mga politiko tama. Dahil gumagawa ako ng mga kaaway at pag gumagawa ka ng mga kaaway, nababawasan ka ng mga boto. Disruptor ka. Kasi yung pinaka proven way to get votes sa election, mag-ingat ka sa mga binabangga mo. Kasi kailangan mo rin naman ng boto ng mga supporters ng mga ibang politiko eh. Kaya hindi ko pinaplano, hindi pa ako nag-decide kung anong gagawin ko sa susunod na election. Pagising ko, nagbabasa lang ako ng inyong mga websites ng balita at doon ko lang po iniisip ano ang Pero kung dapat kong gawin. next year, 2027, deadline ng filing na October 1 to 6, 2027. So, ilang buwan na lang yun. Actually, malayo pa naman next year. Ang dami pong mangyayari kahit araw-araw di ba? At sabi nga ng ating kasama dito, baka hindi din matutuloy ang sinabi mong schedule. Di ba? Kaya, ang sa akin, live each day as if it is your last and make the most of the current term. Dahil, hindi ko naman plinano bago 2024 na pumasok sa politika dahil ang saya naman ng buhay ko sa pribadong sektor at pumasok ako sa politika, hindi ko naman plinano na sa una kong term gagawa ako ng ganitong karaming mga kaaway, pero sinusundan ko lang po ang
nasa puso ko. Kasi umpisa pa lang, yun yung kagad na bumulaga, di ba? Yung kinasuhan mo yung district Pero engineer. nasa majority ako nung una. At parang nanonood lang ako anong mga nangyari dito sa Kongreso. Nainip ako. So, second term mo pala. Kaya- Susunod. Second term. Kaya, basta, I'm just doing what I think I can do to help. And ayoko lang na mag-aksaya ng oras at ng pwesto. At ang feeling ko talaga, pag nasa Kongreso ako, kung tahimik lang ako, nag-aaksaya lang ako, hindi ng oras ko lang, pero ng pwesto sa Kongreso. Kasi, ewan ko bakit yung mga nagsasalita yung mga binabatikos pero yung mga tahimik hindi binabatikos. Bakit hindi binabatikos yung pagkatahimik Alam mo na ng yun. ibang mga kongresista? Oo. Yun yung silent majority. Oh. Nakikita nyo naman Oh. sa karaniwang araw sa Kongreso, yung plenaryo, baka wala pang 20% ng attendance. Hindi nahihiya yung mga tahimik na yun, ano? Ang ginagawa lang siguro alam mo na kung ano nagpapatahimik sa kanila. Ano nagpapatahimik sa kanila? Bakit tahimik? Basta ako po, hindi ako tumatanggap kahit ng sweldo ko o ng MOOE ko. At kina-question ko nga yung House Committee on Accounts, bakit hindi nila inilalabas kung saan napupunta ang 18.58 billion pesos na MOOE budget ng Kongreso. Pero hindi ko bubuksan tong issue pa ngayon kasi alam mo sa lahat ng mga topic sa Kongreso, pwede mo nang buksan yung issue sa DPWH at iba pang mga uri ng korupsyon. Huwag mo lang talakayin ang mga MOOE ng mga kongresista. May sala ako sa isa pang singit. Yung tungkol sa political dynasty. Medyo mainit ka rin dito doon sa political dynasty. Actually, Ano? just to recap for your viewers, ang Anti-Political Dynasty Act, House version, ay magproprohibit ng political dynasty up to the second degree of consanguinity per position at walang pagbanggit ng party list. Kaya naghain ako ng dalawang amendment. Una, ipagbawal ang sabay na pagsisilbi ng district congressman at party list congressman. Okay. Kasi ipagbabawal ang dalawang kamag-anak na tumakbo sa isang distrito. Pero kung isa tatakbo sa distrito at isa tatakbo sa party list, pwede. Ano yung kung hindi dynasty? Oo. Nagkataon, iniiwasan yung mga prohibitions na tatama sa maraming mga gumagawa nitong batas. Kaya, saludo ako sa dapat isa lang na People's Initiative para sa mas mahigpit na Anti-Political Dynasty Act. At I think sa Senate version, mas mahigpit din ang prohibition sa political dynasty na ang iba naman ay nagpapanukala na up to the fourth degree of consanguinity. Kasi, hindi pwede mag-asawa, pero pwede magpinsan. Di ba? Nalulungkot ako na ang lumalabas din ay maganda na inaprubahan na ang Anti-Political Dynasty Bill kahit na ayon sa mga kasamahan ko sa Kongreso, ito ay Dynasty Bill at hindi Anti-Dynasty Bill. Kung titignan natin ang laman nito. Ganon din, inaprubahan ang Kalinga Act na magbibigay ng kapangyarihan para isuspindi ang VAT sa langis. Pero hindi pa isinususpindi ang VAT sa langis. At nung nagtatayo naman ako sa Kongreso para hindi lang bumatikos, kung hindi mag-propose ng amendment, biglang pinapatay nila yung debate at ayaw nila man lang ng nominal voting. Kaya napakasaya siguro ng iba kong mga kasamahan kung sasagutin ko ang inyong tanong na hindi na ako tatakbo muli sa Kongreso sa susunod na eleksyon para mabawasan ng isang nanggugulo
sa Kongreso. So magpipiesta. Basta ang masasabi ko po ay sa Kongreso kasi ngayon may script sa mga debate. Noon daw hindi ganoon. Pero ngayon pati yung mga ibang mga nasa mayorya na batikan na kongresista nagrereklamo bakit namin kailangan sundan yung script. Pero wala tayong magawa. May rule of the majority sa Kongreso at ayaw kong awayin ng mga congressman ngayon kaya sinasabi ko naman totoo, di ba? Pero baka magandang balita na lang para sa kanila ay siguro hindi ko na sila makakasama sa susunod na Kongreso. Oh, yun. O di sinabi mo na rin na hindi ka May plano. tatakbo at may plano kang iba. Basta, malungkot na malungkot ako pag nasa Kongreso ako. Kasi parang nag-aaksaya lang ng oras at pwesto at pera ang pag-attend sa Kongreso na kailangan sumunod sa script. Hindi mas lalo naman kawawa ang bansa natin kung mawawala ng katulad mo doon. Lahat na lang scripted. May Senado pa naman eh. Okay. Question. Good morning, Kong. Mark Gabriel po sa Net25. Kong, balik ako sa flood control issues. May bago ng leadership sa Senate and may bago na ring chairman, ang Blue Ribbon, under Senator Pia Cayetano. Anong ini-expect nyo na magiging pagbabago sa takbo ng investigasyon? Unang-una po, I would like to congratulate ang bagong liderato at ang bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Ngunit sinabihan ako ng aking ina na huwag sumausaw sa mga topics ng Senado. Basta ako po ay nagko-congratulate sa kanilang bagong eleksyon. Pero ina-expect nyo ba na ma-invite na yung mga personalities na dapat humarap doon? At sabi nyo nga kanina, wala pang congressman na nakakasuhan related sa flood control. Ako naman po ay naimbitahan at pumunta sa Blue Ribbon Committee hearing nung January. Nagpapasalamat ako sa Blue Ribbon Committee sa pagkakataon na ibahagi ang laman ng Cabral files sa hearing na yon ayon sa mga dokumento na itinurn over ko rin sa Kongreso. Pero tila na mahirap na gumawa ng malawakang investigasyon sa flood control dahil marami nga ang natatamaan dito. Kaya nakita naman natin na iilang mga individual lang, ang iilan sa kanila, mga senador, ang nagiging focus. At nalulungkot ako lalo dahil nakikita ko sa mga datos na napakaraming iba ang dapat isubject sa same scrutiny. Ngunit hindi for whatever reason which I do not want to speculate. So medyo kalungkutan lang po ang sagot ko pag dating sa topic ng flood control investigations. Pero sinabihan po ako na huwag sumausaw naman pagdating sa topic ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero umaasa po kayo na sana invite na nila sina Yusek Jojo Cadiz, sina Yusek Adrian Bersamin, under Senator Pia Cayetano. I believe that the new Senate leadership is very well equipped to make its own decisions, and I would not want to say anything that would seemingly be like giving advice to them. Sila naman ang mas magaling at mas may karanasan sa akin, kaya inaasahan ko na gagawa sila ng mga tamang desisyon. Pero sa tingin nyo, sir, malaki ang may tutulong nila sa Ang masasabi ko na lang po ay ito. Para sa mga nanonood na umaasa na may managot sa flood control, kung hindi man managot ang mga dapat managot ngayong taon, tiyak na mananagot sila by 2028. Kaya ang sinasabi nga po ay the wheels of justice turn slowly, but they will eventually take their course. Thank you.
Good morning, Kong. Mia Layagin po from Your TV News. Balikan ko po yung sa ipapamahagi yung 1 million sacks ng bigas. So para po sa mga gustong mag-avail nito or sinong gusto makakuha, paano po nila ito makukuha? Saan sila lalapit? Directly from your office po ba o sa mga barangay na po nila? Basta po, nasa Batangas ka, dapat makarating ang bigas. Ngunit ang pinaka mabilis na channel para sa distribution ng bigas ay mga LGUs, mayor hanggang kapitan. Kaya sa aking distrito, madalas na po namin na i-distribute ang bigas through the barangays. So para sa mga barangays sa ibang mga distrito, maghihintay na lang po kami para sa coordination namin sa mga barangays and LGUs. Bali kung meron po kasi akong acquaintance na college student sa Batangas. Meron daw po kayong educational assistance, tama po ba? 10K? Kung Opo, yung educational assistance naman ay programa ng gobyerno. Yung bigas ay personal ko. Kaya pag personal ko, mabilis kasi hindi ko na kailangan hintayin pa ang pondo na galing sa gobyerno o ang ibang mga lista-listahan. Pero ikinalulungkot ko din na medyo napabagalan ang ibang mga kongresista din sa pag-implementa ng ibang mga programa ng gobyerno ngayong taon. Kasama na rin yung nabanggit ninyo na AIX. Dahil tila kulang ang koleksyon ng buwis kumpara sa mga pangangailangan ng gobyerno ngayon. Kaya pati ang mga DPWH projects ay delayed din. At yung GDP growth nga natin sa first quarter ay 2.8% daw. At baka mas mababa pa sa second quarter dahil sa lack of government spending. At hindi ko din alam bakit hindi masyadong lumalabas sa balita yung question ng delay sa DPWH, pati sa ibang mga ayuda programs. Lalo na dahil meron mga ayuda para sa oil crisis. Maganda na may tulong galing sa gobyerno para sa oil crisis, pero sana hindi naman maantala ang ibang mga programa ng gobyerno.